Attention mga SSS members at pensioners. SSS nagbabala. Iwasan ninyo dapat ito. Pag-uusapan natin dito sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po. Sa lahat ng mga manonood, saan po kayong dako sa mundo, kumusta kayo mga ka-vlogs? Eto kakapasok lang, SSS, nagbabala sa lahat ng mga miyembro at pensyonado. Dapat iwasan ito para hindi makompormiso ang inyong benepisyo kasama ang pensyon. Mamaya-maya pag-uusapan natin yan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So eto na nga mga miyembro pensionado ni SSS. Kakapasok lang ha, nagbabala po ang SSS. Dapat itong iwasan para hindi po tayo maloko at hindi po makompromeso, maalagay sa alanganin ng ating pensyon at iba pa mga benepisyo. Yes po, sa panahon natin ngayon, naglilipa na po ang mga manloloko, yung tinatawag natin ng mga scammers, na kung saan sumasabay po sa teknolohiya, internet man yan, no? Text or tawag, abay hindi yan sila nawawala, no? At nag-aantay ng tiempo kung kailan ito makakapagbiktima. So yan po ang naisip paabot ni SSS, no? Dahil meron po dapat na apat na atin pong tatandaan, no? Dahil ito po ang kadalasan talaga na ginagamit para makuha ang ating mga personal information sa SSS at ma-access po ang ating account sa SSS at malagay po sa alanganin ng ating benepisyo kasama yung pensyon ng ating mga pensionado. So una po, yung tinatawag natin na phishing. So ang phishing po ay isang uri ng panloloko na ginagamit ng mga scammers para magtawag, no? Tatawag kunwari na taga SSS at kinakailangan di umano na i-update ang yung personal informations at iba pang data dyan sa inyong SSS account, no? So naglilipa na ito mga tumatawag sa atin. Madalas dito hindi talaga natin kakilala mga hindi registered numbers sa ating phone book. So kapag ganoon, no, laging tandaan na si SSS po ay hindi po tumatawag sa atin sa pamamagitan ng cellphone number, no, para i-update ang ating personal informations o di kaya, no, i-access ang ating accounts. So hindi po yan gawain ni SSS. Kaya tandaan nyo po ha, hindi tumatawag si SSS sa inyo para i-update ang personal information. Yan po ay uri ng phishing. Pangalawa, yung tinatawag naman natin na phishing. So ang phishing ay ginagamit din po ng mga scammers, no, para makapagloko sa pamamagitan po ng email address natin. So nagpapadala sila ng mga email messages, no, sa ating email address para po makuha din po ang ating mga data or personal informations dyan sa SSS. So kung inyo po mapapansin, no, may mga email tayo na natatanggap, then di umano galing sa SSS and may mga naka-attach na link. So wag na wag nyo pong pipindutin yung mga link na naka-attach dyan sa email messages ninyo dahil yan po ay naglalaman ng virus at magdadala sa atin sa kapahamakan, no? Dahil once na-click nyo yung link na yan, aba, no, makukuha na ng mga scammers ang inyong personal informations, no, para gamitin po sa panloloko din po. So kawawa po tayo kasi tayo ang nagagamit, no? So yun ay isang uri ng phishing, no, yung pagsisend ng email message sa ating email address. So tandaan niyo po, si SSS ay hindi po yan nag-a-attach ng link sa mga email nila.
no? Para ating i-click, no? Dahil ang pag-update naman ay pwede naman gamitin yan ang ating my.sss account, no? Pwede tayo mag-update yan kung tayo magpapalit ng address, kung tayo magpapalit ng cellphone number, mag-update ng ating mga personal data. Tayo mismo pwede tayo mag-update gamit ang ating my.sss account. So, pwede din po tayo mag-update, no? Sa mga branches ni SSS, pumunta kayo doon para ipa-update ang inyong personal information. So, yun lang yung pamamaraan, no? Huwag yung mga link na naka-attach sa email address. Pangatlo, yung tinatawag natin na smishing. So, ang smishing naman, isang uri ng panloloko, no? Na ginagamit po ang message sa text, no? Gamit ang ating cellphone number, tinetext tayo. Kung merong tumatawag, yung tinatawag natin na phishing, ito namang smishing ay ginagamit ang mga text message gamit ang ating cellphone number. No, kung yung mapapansin, may mga natatanggap tayo ng mga mensahe sa ating cellphone gamit ang ating cellphone number na mga di umano galing sa SSS. And meron din po mga naka-attach na link, no? Wag na wag niyong pindutin yan dahil yan din po ay naglalaman ng virus at kapag pinindot po natin yan, no, maa-access po ang ating mga personal information dyan sa SSS at makuha po nila ang ating data. So si SSS po ay nagpapaalala na kahit kailan hindi po yan sila nagte-text para i-update ang yung personal information. Maghinala po kayo, lalong-lalo pa kung mayroong naka-attach na link, huwag na huwag ninyo yang i-click, mga SSS members and pensioners. And panghuli, yung tinatawag na clickbait. Ang clickbait naman po ay, kung napapansin nyo sa mga social media gaya ng Facebook or dito sa YouTube platform o iba pa mga social media platform, merong mga magaganda yung tawag nito, yung front, no? Maganda yung title, maganda yung thumbnail, no? Mapapaklik ka talaga. So yun yung tinatawag na clickbait, yung maaakit ka para i-click, no, yung nasabing article. So pag click mo kasi niyan, no, pwede pong ma-access din po ang ating personal information at ang ating data. So yun po yung tinatawag na clickbait. So apat po yun na lagi ninyong tatandaan na hindi po dapat natin tatangkilikin, iwasan po dapat, no, dahil yan po ang babala ng SSS para maprotektahan po ang ating mga impormasyon na nasa my.sss account natin na tayo lang dapat mismo ang nakakaalam at nakaka-access niyan. So para hindi tayo maloko, and of course protektado din po ang ating benepisyo, ang ating pensyon, no, dyan sa SSS. So laging tandaan yan mga ka-vlogs, no, atin pong labanan ang mga manloloko, mga scammers. Be alert po tayo, maging alerto sa mga tumatawag, nagde-text, nagsisend ng email messages, no? Huwag basta-basta magkiklik ng mga link para hindi po malagay sa alanganin ang ating SSS account na naglalaman po ng ating mga personal information. Kaya naman mga SSS members and pensioners, sino po ba sa inyo dito ang nakakatanggap ng mga tawag, nakakatanggap ng text message, nakakatanggap ng email message na di umano taga SSS, no? Ano po ang ginawa ninyo kapag nakakatanggap kayo ng ganoon, no? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Pakilagay po ang pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo po i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click yung ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to at paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay na may kinalaman sa pagiging miyembro, benepisyaryo at pensyonado sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo din i-like ang video na to. At kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.